kami ngayon sa therapy center na papasukan ni King para sa kanyang OT, occupational therapy. So bago daw talaga siya pumasok sa regular school, kailangan muna niyang sa SPED pala, kailangan niya munang pumasok ng therapy, magpa-therapy at least 6 to 1 year. So kaklase ni King yan ah. So kailangan muna namin ipasok siya. Kaya ngayon, schedule niya for assessment. Kaya samahan niyo kami pumunta ka sa kanyang papasukan. Diyan na siya mag-i-start. So sana maging okay na siya. May nakita rin kaming SPED school. Katabi lang ng school ni Kim ngayon. So nakausap ko na yung teacher. Nirecommend niya kami na mag-occupational therapy para mas matuto siya. Kasi hindi siya nagfo-focus. Yun daw ang kailangan niyang ayusin, mag-focus. Para pag naisama na siya sa ibang bata, matuto siya na makinig. Kahit simpleng upo lang, kailangan matutunan din niya. So, ayun na nga. Good luck kay Kuya King. Init. Schedule niya is 2 to 3. Medyo malapit-lapit lang naman, kaya sakto lang ang punta. Dapat kahapon, kaso wala akong kasama kasi wala si Rizky. So sabi ko ako kung baka merong available na ibang araw. So sabi naman ngayon meron Friday 2 to 3. Kaya green up ko na. Mahirap din kasi tsempohan yung mga therapists. Minsan wala sila. Kaya na-tsempo naman na may schedule pa pala ngayong araw. Sana magtuloy-tuloy na. Maganda rin yan para pag matututo rin ako kung paano ko siyempre. Totoo lang, wala rin ako kasi talaga idea. Nood lang, kinikinig sa ibang mga mami sa group, babasa. Ayan. Mahirap pero kakayahan niya. Baburn lang. Aray ko, sumabit yung paa. Init ng schedule pero wala tayong magawa. Hindi naman tayo pwedeng pumili ng oras na gusto nating pumunta. Meron namang kung pwede naman ngayon, lula. Kasi sobrang hirap talaga. Kasi sobrang konti lang daw nila. Meron din kami napuntang school na isa pang sobrang puno, as in walang islat, nasa daming naka-line up. Buti nung pumunta kami ng elementary school dito sa Maylabro, nakausap ko nga yung teacher. Siya nag-recommend na itong school na to, medyo malapit lang din dun sa school na papasukan. Sabi niya, meron dyan malapit, try nyong puntahan. So nung Lunes ba yon? Nung Lunes ba ni? Nung pumunta tayo doon? Lunes, Martes.
Martes, kasi holiday. So nung Martes, nagpunta kami doon nga, 'di ba, sa ano to? Sa Lagro LM. Tapos habang naka-chika ko yung teacher, sabi niya, punta kayo, try nyo tong school na to. Dalawa yung ni-recommend niya. Kasi yung isa sobrang layo. So, mahihirapan kami lalo na sa transpo kasi ilang sakay pang gagawin namin, palipat-lipat. Hindi man ako marunong motor. Sabi ko mag-ano na. Tapos ito, yung isa, yung pupuntahan namin ngayon, isa pa yan sa nirecommend niya. Maganda din daw doon kasi yung ibang mga student niya ngayon diyan din nagte-therapy. So sabi, try niya naman dito mami kasi nakitaan daw niya yung mga bata na talagang nag-improve. So ayun, ngayon yung schedule namin puntahan. Pansin ko naman nag-improve naman, talagang sagalang talaga sa pagtuturo araw-araw. Tapos kailangan daw may mga routine, lagi nilang ginagawa. Kailangan talaga rin talagang magbasa-basa ka sa mga group ng mga experience ng ibang mga nanay para mas madami kang matutunan. Kasi lalo na pag wala kang idea sa mga gagawin mo, bago sa'yo lahat, so doon ka matututo sa pagbabasa. Pag wala akong ginagawa, nagbabasa lang talaga ako sa mga group. Minsan nakakawala ng yung parang nawawalan ka na ng ang tawag ito, parang wala kang nawawalan ka na ng tiwala sarili. Pero minsan pag mababasa mo naman yung mga parang nagla-light up ulit, parang gumagana yung pakaramdam mo. May mga nababasa ka na mga kagaya mong nararamdaman mo, nababasa mo kasi may sa'yo doon. Kasi ako kasi bihira ako mag-post ng mga doon na hindi ako. Kaya nagbabasa-basa lang ako. Minsan may nababasa ako mga pareho doon na nararamdaman. Ano naman sila, pag nababasa ko gano'n tapos mababasa mo rin yung mga comfort nila, comfort sila. Pag nababasa mo yun, gumagaan na rin pakiramdam mo kahit hindi ikaw yung nag-post ng message niya, tapos mababasa mo yung mga messages nila, parang nakakagaan ng loob. Malaking bagay din sa pero nakakausap kagaya ng show. Hirap lang din pala dito traffic. Saka kukunti yung mga bumabiyahe ng jeep. So kailangan pagpapasok na siya, medyo aga-agahan namin. Pero sana magsabay sila ng schedule ni Ate Kim para isahang biyahe na lang kami. Sabay sila sana para nang biyahe kami ni Kim
araw kasi kinakabahan ako. Sa totoo lang. Kinakabahan ako, parang hindi ko alam ang gagawin or basta iba yung pakiramdam. Kaya sabi ko hindi ko kayang ako lang pupunta. Okay lang kung nag-start na siya, kaya ko na. Pero yung i-assess pa lang, hindi ko alam. Parang basta iba yung pakiramdam. Basta kinakabahan. Ganun. Sabi sobrang init. Nostalgic lang din yung pakiramdam kasi nung high school. Ganito kami. High school din kasi ako. Dito ko natutunan yung mga kaloko. Charot. Diyan ba natuto na magkaroon ng kalokohan? Uy, pero gigit-gitin pa tayo nito. O sabay liko. Oo, talaga. Walang papasok. Malapit yung school. Ayan, elementary. Bale next year dyan si King mag-aaral. Pag nagte-therapy na siya. Kasi ni-require ng teacher na mag-therapy. Bago siya papasok dyan. Ayan. Ayan yung magiging school niya. Next year. By August daw, sabi ni teacher. Yan. Diyan. So, yun. Yung school ni yung next year. Sana ano siya. Naka-inspire din yung kwento ng teacher. Matagal kasi kami nag-chikahan ng teacher. Naka-inspire din yung mga bata na meron na daw mga independent na, kaya na yung mag-commute. Ito naman si Ate Kim. Doon. School ni Ate Kim. O, Ate Kim. Bawal magbulak-bulak. Bagayahin ng mama. Yan ang school naman ni Ate. May bazaar dito sa kanila ngayon. Ayan, may bazaar. Kahapon sabi niya, silip sila sa bazaar. Pero biglang nag-text, ay hindi na pala ma, uwi na lang ako. Wala na siya pambili, kaya uwi na lang daw siya. Sabi ko pwede naman magtingin-tingin lang. Ayun, umuwi na lang siya. Bale, malapit na kami doon sa anong street yan? Doon sa, kay King naman. Lagpas lang naman ng konti lang. Lagpas lang ng konti. Ayan. Tapos
Yan na ba? Ito na ni? Naman, Christine Eatery. Huh? Ay, yung Christine Eatery. Ito na yan. Oh, bago ka dumating. Ito na ito. Excuse me po. Okay. Saan na yun? Parang mali ka. Ito na. Ito na yung school. 217. Good luck. Mamaya ulit balitaan ko kayo. Bye-bye. One hour later. Sit down ka, sit down. Madudulas. Okay? Ay, nabayaran na? Come on na. Let's go. Yung ka na dyan kay Kuya. Bye-bye. Bye-bye. Let's go. Boom, boom. Let's go. Walk lang, walk. Thank you po. Thank you po, Kuya. Uy, hindi doon. Go. Teka, lagay mo to sa loob ng bag. Bye. Bye. Say bye. You say bye. Ayan, tapos na kami. Na-assess na si Kuya King dyan. Diyan ko na. Bali, chat na lang daw ako ng poti niya. Ng anong araw ang therapy niya. Tsaka kung anong oras. So, pauwi na kami ngayon. Ayan, pauwi na. At naggana tayo, shawarma. Sa sikat na shawarma dito. Delivery ka? Ayan, pauwi na kami. Salamat sa support. So, bili muna tayo ng merienda. Saan ba yun? Saan yun? Magkano daw? Meron ditong may sikat. Bali meron dito. Ayan. Bali meron ditong sikat na bilihan ng shawarma. Puntahan natin ngayon yung bilihan ng shawarma dito sa Lago. Sikat yun eh. Bali high school pa ako. Bumibili na kami dyan. So ilang taon na nakalipas? Ilang taon na? 20? 20 years na. Tama ba? Mga 20 years na siya, mahigit. Yung bilihan. Ang laki na nga niyan dito eh. Tapos ewan ko, matagal na rin ako muling punta ko dito. Siguro mga, hindi ko sure kung 15, gano'n, 15 years. Hindi ko alam, tagal-tagal na rin ako hindi nakabalik. Ngayon lang ulit. So, itatry namin kung gano'n pa rin. Ayun lang, ang lapit lang. Pwedeng lakarin mula sa school ni King. Kung mapapatambay kami ni King dito pag uuwi charot lang. Ayan siya. Try mo. Siguro may mga branches na rin sila. Hindi ko sure. May parking. So, balikan ko kayo mamaya. Nahiya ako mag-video-video dito. Bye.